ako activity yung ibibigay So, again, ito lang ulit yung refresh lang natin So, yung modulus of elasticity po is dinedenote ko siya as letter E. Yung actual deformation is parang itsurang, tama ba? Gamma or iibayin ko ba siya? Yung pag-deform? Baka mamaya kasi naiiba na yung pag-drawing. Wait, gamma, hindi baliktad siya. Delta. Delta yung actual deformation natin. And then for length, capital L. For the cross-section, it's letter A. Usually kasi dito sa topic natin is given na yung cross-sectional area niya. And then yung applied load for some sample, siya yung hahanapin natin. So proceed na tayo. So for problem number 1, type 3 sa chat box kung ready na po. Mag-start na po ako. Type 3 po sa chat box. Ayun, mag-hide. Yan. So, an aluminum bar having a nakalock na naman aking settings. Sorry na. Tracing ko lang. So, problem number 1, an aluminum bar having a cross-sectional area of 160 millimeters squared carries axial loads shown below. So, yung E value natin here, or the modulus of elasticity natin is 70 gigapascal. Compute the total deformation of the bar. So, bakit po kaya nag-cut si ma'am ng A1, A2, and A3? So, dito kasi kahit sinabi niyang lahat ng cross-sectional area niya is 160 millimeters squared, tinry ko siyang i-cut. And since sabi niya, yung total deformation daw nung magiging, or kahit lahat yan po is still dahil nakakat po siya, kailangan natin siya i-analyze. So, ang gagawin po natin dyan una is i-cut natin yung una. Pagka kinat natin itong portion na to, yung magiging cut niya po is itong green color. Ganyan po yung magiging itsura niya. So, pagka kinat ko po yan, ang makakover lang natin is yung left side. So, meron siyang makakapture na 35. So, if 35 to, meaning to say, dapat meron siyang equal na force sa kanya na magre-resist. So, kaya tayo magkakaroon ng color yellow na force kasi yan yung pinaka-total. Summation of forces along X, so yung going to the left is equal kay going to the right. So this will also give us 35. So second na cut natin, cut naman tayo dun sa pangalawa, yung 1 meter na straight. So kapag yan yung portion na kinat natin, so magiging tuloy-tuloy to, then ganyan po. Copyin ko lang yung nasa taas. Again, yung cut niya is dito po sa gitnang portion na to. So pag kinat ko siya, kukunin ko ulit yung yung left side na forces niya. So, yung forces na makakapture natin pag tinignan natin yung left ng figure, ang tinutukoy ko po is ito Yung pinagkatan ko na to, ang titignan natin is itong left figure. So, kapag yung left figure po, yung forces natin dyan is, again, we have 35, we have 15. So, pag nag-summation forces po ako ng horizontal dyan, yung going to the left natin is 35, and then yung going to the right lang natin is 15. So, para mag-equal itong dalawa, kailangan pa natin dagdagan ng 20, tama ba? So, ibig sabihin, pagkakaroon ako dito ng
force dito sa cut na to na 20 para mag-equal po itong portion na to. So, itong total na to is 35. So, equal lang din siya kay 35. And now, let's proceed dun sa third cut natin. So, syempre, hindi naman pwedeng kung ano lang yung gusto nating i-cut. Kasi tatlo yan eh. Tatlo yung ipinapa-analyze natin. So, cut naman tayo sa part na to. So, pag nag-cut ako sa part na to, and then ni-redraw ko yung illustration na yan, so we will have the same hanggang papunta doon. So, same cut. And then, ito mabubuo. Yung tatlong pangatlong portion yung magkakaroon siya na cut. Wait lang. So, kapag kinapture ko lahat ng forces, again, sa mga hindi pa rin makasabay, ito po yung cut ko. So, ang titignan ko is yung left side. Okay? So, left side. So, let's try. So, we have here 25. We have here 35. And then 15. And then we also have 30. So, in order for us to have an equal part, so this is 45 na, di ba? 30 plus 15 is 45. And this is 35 lang. Gusto natin equal. Ito going to the right, ito going to the left. This is 35, and this is 45. So, kulang tayo ng ganito na 10. So, dito, ibig sabihin, ang ilalagay ko dito is pa-compression or papasok dun sa object natin which is equivalent kay 10. So, another hint. Ma'am, bakit kaya pwede bang sa right side na ako tumingin? Sige, if we proceed the cut, kunyari, nag-start tayo. So, itong analysis na ginagawa ko is nag-start tayo sa left side. Gawin ko naman, mag-start ako sa right side. Try ko lang isa lang. So, itong part na to, kinopya ko lang. And then this one. Kopyahin ko yung existing force na nasa right side. If I will consider yung cut na to, and then si right side naman, I have to copy yung 10 na force. So, if I have here 10 going to the left, of course, kailangan meron siyang equal na going to the right na 10. So, ibig sabihin, we are looking at these values. Itong 10, wait lang na, balik ko. I should use other color, so blue. So, I have here 10, I have 20 force, and then I have 35. So, if i-analyze ko siyang tatlo. Pero sabi niya, ang total lang dapat natin is yung total deformation na hinahanap natin. So, to get the formula natin for the deformation sa cut 1 natin, we have deformation for number 1, we have, anong formula natin for deformation? We have PL over AE. So, yung shortcut ko itong formula natin. So, ang formula for deformation is PLAE. Para hindi nyo makalimutan, PLAE, ito is natatandaan ko na siya kahit hindi ko to ituro. Kahit diretso sa board exam, deformation, PLAE. PLAE yung natandaan ko. Kasi yun yung easiest, di ba? PLAE. So, PLAE. Hindi naman pwedeng lahat PLAE. So, pagka ika-cancel out mo yung mga unit niyan, makikita mo naman na ang deformation dapat in length, di ba? Unit in length. So, it is in, hindi pwedeng meter, medyo parang hindi realistic yung meter kasi, pero length unit si meter. So, best unit natin for deformation is in millimeter. So, if we try to substitute, we will have 3 deformation here. So, we have deformation din sa part 2 and then deformation for part 3. Mag-add na lang ako ng another page para mas clear siya. So, I will have here new page. So, deformation at 2 is also PLAE or PLAE. And then, deformation at 3, dito ko na lang lagay. So, I have here PLAE. Pero kasi gusto ko sunod-sunod siya. Wait lang may purpose ako kung bakit ko siya sinusunod-sunod. Mamaya makikita ninyo. Gusto ko lang organize yung pagkakaano sa kanya. So, itong part na to, ika-cut ko. And then, dito siya. Kasi later on, ipa-plus na natin yan eh. Wait lang ayan. So, pantay-pantay na sila.
Okay? And then let's try to substitute yung values niya. So we have here, wait lang. Ayan. So substitute na natin. First, for part 1 or yung cut 1 natin is yung force natin dyan is 35. So I'll write here 35. And then yung wala pala tayong value, no? Sa force natin. So let's use kilonewton. So let's use kilonewton. So if this is kilonewton, of course we have to convert the kilonewton to newton. So 1 kilonewton is equal siya kay 1,000 newton. So this is just for the conversion. And then next, yung L niya is yung length ng part 1 natin or yung cut 1 natin, wherein that is 0.8 meters. So lagay ko dito, 0.8 meters. Pero syempre, gusto ko i-convert na siya into millimeter kasi hindi talaga realistic kapag ang gagamitin ko is in meter. Nakakita na ba kayo ng deformation ng steel? Tapos 1 meter yung length. No, ang unusual lang talaga maliliit lang. So, we have here 1 meter 1,000 is equal siya kay 1,000 millimeter. Next is yung area. Given naman yung area, that is all 160 millimeter squared. Yung ihi natin dyan, that is 70, question ko, gigapascal. Ano pong breakdown natin kay gigapascal? Pwede pong may mag-unmute. Alam ko, binigyan ko kayo ng hint during exam. Sana hindi nakakalimutan. Ano yung 31, Jam? Ano po yung hint na binigay ko nung exam? Tawag na tayo, hindi na kayo sumasagot. Si Lalo. Lalo? Lalo? Nandyan po ba? Mag-attendance po ba ako? Hello po. Tawag ako ulit ha. Ilalagay ko kayo sa waiting room kung hindi po kayo sasagot. Castillo. Gigapascal po. Wala din. Malapit na po ako magtanggal ha. Balneg. Balneg. Narinig po ba ako? Narinig ba ako, Adriano? Yes po. Bakit wala si Balneg? Sino pa yun? Si Castillo. Lalagay ko na kayo sa waiting room. Kung pala kayo malagay yes. ano po yung tanong ulit po? Ayan. Bakit po uulitin? Nakailang ulit na ako ng tanong. Nakikinig po ba kayo? Sige na lang kung magtuturo kung ayaw niyo po. So, question ko, ano pong conversion? Siyempre, sinerge nyo na, di ba? Before kayo mag-unmute.
So ano pong conversion natin per gigapascal? Ano yung sinabi ko sa inyong tandaan nyo during exam, during quiz? Or I think sample problem natin yun. Wala po. Next tawag po ako. Alex Rose. Hello po, ma'am. Yes. Ma'am, di ko po exactly matandaan, ma'am. Ay, hindi ko po matandaan, ma'am, yung last time po nung quiz mo. Sige. Si Ponsalan, wala ka pala nun. Barsana. Barsana. Anong Hindi. conversion natin per gigapascal? Bakit ganun lahat kayo hindi nyo na natatandaan, okay? So, ito yung conversion natin. Okay na, wala na akong choice. Bawi na lang ako sa activity ha, para matandaan ninyo. So, sabi ko sa gigapascal, di ba yung itsura niya ganyan? Gigapascal. So, this looks like 6, tama ba? Yung gigapascal. Anong sabi ko dito? Di ba sabi ko yung G dyan, di ba parang 6 yan, iikot nyo. Gawin yung times 10 raised to 9. Copy po ba dun sa part na yon? Pero, kapag kayan, ginawa nyong conversion, ito yung, alam ko, hindi ko sure pero alam ko sa klase nyo yun, yung gigapascal, and then iikot nyo yung 6, di ba? Pagka inikot nyo, magiging Ma'am? 10 raised to, Ma'am, megapascal yata yun, ma'am. ha? Megapascal po yun, ma'am. Gigapascal yung example natin. Ay, ma'am, yung dati pong discussion, ma'am. Tanda ko yun eh. Yung letter G, parang number 6, diba? Tapos sabi ko pa iikot, pataas, yun yung magiging raise. So if you're trying to convert this to Newton, yung gigapascal is if you're trying to convert it into Newton per meter squared, wherein ito yung default natin. Ang gagawin nyo lang para hindi nyo makalimutan is yung G, iikot nyo para maging 10 raised to 9. Kasi di ba pag inikot nyo nga yan, 9. So, ibig sabihin, kung yung 70, you want to convert it into Newton per meter squared kasi nakakalimutan nyo, hindi nyo maalala yung gigapascal. So, this is 70 times 10 raised to 9 Newton per millimeter squared. Meter squared po yan. So, ito yung magiging conversion niya from gigapascal to Newton per meter squared. Next, additional is, paano naman ma'am kapag ka megapascal? Kasi dito sa values natin, pinag-usapan natin dito is millimeter. Diba? Puro millimeter yung given na conversion natin kasi deformation. So take note na yung value natin here is gigapascal. So 1 gigapascal is equal kay 1,000 megapascal. So kung 70 to, multiply natin sa 1,000 to make it megapascal. So megapascal is Newton per millimeter squared. So if I try to write it here, yung 70 natin, gigapascal, so magiging 70 times 1,000 to make it Newton per millimeter squared. Next is, cancel ko na to Then guys, burahin ko, ibababa ko na lang to kasi naharangan ako dun sa total nung formula natin. Again, sorry, para lang maayos yung solusyon natin. Nandiyan si Noblesa? Wala. Wala si Noblesa? Noblesa, nasan ka? Hala guys, ano nangyayari sa inyo? Nawala si Noblesa. Hindi ko po nakikita yung chat nyo. MPA po ata yung sa amin. Hindi natatandaan kung may isa ako sa inyong tinuruan na 10 raised to 9. Promise, I think sa quiz yun.
yung gigapascal, yung conversion. So, okay lang. Anyway, if we are going to solve yung deformation natin at to 1, magka-cancel out po yung kilonewton, yung meter, and then yung newton natin magka-cancel out kasi meron tayong newton sa taas and then meron din tayong newton sa denominator. The same time, meron tayong millimeter squared kung mapapansin nyo dito sa denominator. Itong millimeter squared, merong millimeter squared dito sa as denominator. So magka-cancel out dyan, which will leave us dito kay millimeter. So if we try to solve yung PL over AE natin, that will give us ano pong value? .5 millimeter. And as you can see, sa illustration natin, yung 35, dahil tingnan yung illustration doon sa una, itong part na to. Di ba, yung dalawang force dyan, ini-stretch niya yung object natin. Yung steel ba yung tamper ko? Yung aluminum bar natin, ini-stretch niya. So meaning to say, hahaba tong portion natin. That's why we have to consider yung illustration ng force natin, which will give us a positive 2.5 millimeter. Pa-type number 6 sa chat box kung naintindihan kung saan nanggaling yung positive sign sa 2.5 millimeter natin. Pa-type number 6 sa chat box kung naintindihan kung saan nanggaling yung positive sign. Do not type if hindi naintindihan. Kung hindi clear, type 5 pala. Sorry. Yan. So far, clear naman ha? So another sample. So deformation 2 tayo. Again, isa-substitute ko lang din yung values niyan. Yung force natin sa portion 2 natin is we have 20 kilonewton. And then we have to convert it again, 1,000 newton. Divide. Sige, isa pa. After neto, meron pa akong isa. Dalawa pa yan. So we have 1 kilonewton. And then, yung length ng pangalawang portion natin, that is 1 meter. Ito po, 1 meter yan. That's why dito, yung 1 meter natin, pero i-convert ko ulit siya. So I'll put a conversion which is 1,000 millimeter all over 1 meter. And then, divide natin dito. Yan. Yung area ng aluminum bar natin is the same all throughout. So this is 160 millimeter squared. And then, ganun din. Yung modulus of elasticity naman natin hindi nagbabago. So this is also 70 times 1,000 Newton per millimeter squared. Again, para sa mga nalito, doon naman sa unit, cancel out ako dito. This is kilonewton, cancel out si kilonewton. This is newton, may newton sa taas, may newton sa baba. So, both yan, cancel out. And then, meron akong meter, magka-cancel out din to. And then, meron akong millimeter squared sa denominator, kaso meron din siya dito sa denominator. Both sila numerator and denominator, so automatic magka-cancel out, which will also leave me with a millimeter. So if we try to solve this, pa-type sa chat box ng sagot, ano po yung magiging answer natin for number 2? Are we the same if this is 1.79? Yan. Next is, paano naman nakuha yung sign? Diba, itong 20 na to, pinupul niya palabas yung aluminum natin. Same with the 35. So kung ito si Melissa, nasa gitna, tapos hinahatak siya ni Edriel, hinahatak siya ni Get Ready With Me, di ba may stretch siya? So pag na-stretch siya, hahaba siya. Kaya ang ilalagay ko dito is positive. Okay? Kaya positive po siya ha. So, meron ako isang sample na magne-negative, yung sa next naman. So, another natin is yung third portion. So, sa third portion, nilipat ko lang sa kabila yung illustration natin. Baba ko lang. So, sa third portion, kung mapapansin niyo, eto na lang, dito na lang tayo. Kasi same lang naman ang analysis dito eh. So, dito na lang sa mas maliit, mas kita. Etong maliit na to, meron tayong force na 10 kilonewton. Convert ulit natin, that is 1,000 newton all over 1 kilonewton.
And then, multiply natin yung length ng third part natin. This is 0.6 meter. So that is 0.6 meter. Multiply natin kay 1,000 millimeter all over 1 meter. Divide natin sa same lang ulit to yung area nung aluminum bar natin. Multiply sa modulus of elasticity nila. That is 70 times 1,000 Newton per millimeter squared. So yung cancel out natin is almost the same actually. Si kilonewton, cancel out si kilonewton. Cancel out si Newton, Newton. And then si millimeter squared. And then si meter. Which also leave us with a millimeter. So if we're going to solve this third deformation, it will give us so we have the same 0.54 millimeter. Ang next question natin dito is positive ba or negative? As you can see sa illustration niya, kinocompress niya. So kung si Edriel, kinocompress ni Jari, tsaka ni Jam, i-compress nila si Edriel, edi mapipipi yung buhok niya. Yung buhok niya, dati, 10 millimeters yung pagtayo ng buhok niya. Ngayon, dahil pinipipi siya ni Jam at saka ni Jari, magiging 1 meter. Ibig sabihin na pipipi, hindi siya, nade-deform siya, pero napipipi, na umiikse. So, ibig sabihin dito, magkukos siya ng negative sign. So, negative pala. Wait lang. This is negative. Ayaw na magsulat. Okay. Ayaw na magsulat. Wait lang. So, this is negative. And then, syempre, dahil hinihingi niya is total, you have to add 2.5 plus 1.79 minus 0.54. So, this one will give us a total deformation of 3.75 millimeter. Take note, pag ang sinagot nyo po sa akin is 3.75, that is wrong. Pag sinagot nyo po sa akin 3.75 meter, that is also wrong. So make sure if you are going to answer deformation, it should be in millimeter or in length unit. So I would accept if this is meter or centimeter, but I will not accept if wala pong unit. And take note, pag hinahanap po ang total, hindi nyo lang po isa-solve isa-isa. This is not acceptable kahit naka-breakdown po siyang ganyan at wala ito. This 3 will not still be acceptable. So kahit kompleto nyo po yung answer natin this one, hindi po, okay? Kailangan ko po yung pinaka-tinatanong, which is the total. Yes, pag tension, positive. Pag compression, negative. Pero minsan kasi hindi nyo naiintindihan kung kailan i-identify si compression and si tension. Additional, kapag may joint ako dito, at si joint, its force is pa ganyan. Meaning to say, ito po is papasok sa joint, that is compression. Kapag itong joint ko is pa ganyan yung force niya, this is tension. This is compression. Papasok siya sa joint, parang iniipit niya yung tuldok. Ito naman, hinahatak niya yung tuldok, that is tension. So compression is negative sign, tension is positive sign, as a guide lang po. So type 8 naman sa chat box kung clear. I still have 2 problems, don't worry. Babawi ako. Kaso, Jam, i-start mo yung meeting ng 7:50. Water break lang ako ng 5 minutes. Balik tayo 7:50. So imagine niyo na lang nagsusulat ako. Pero ready naman na yung problem 2 natin. Balik lang. End mo na lang, Jam. Balik tayo ng 7:50. Okay?